papa sa iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo. Hindi nyo alam na si Pedro ay hindi naging papa kailanman sa iglesia, Katolika at lalong hindi naging papa sa iglesyang itinayo ni Kristo sa Jerusalem? Kaya malakas ang loob ng mga pare na sabihing ang iglesia, Katolika ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo sa Jerusalem noong unang siglo, ay sa dahilang paniwalang-paniwala sila at pinapaniwala rin nila ang marami na si Pedrong, apostol ni Kristo ang kanilang unang papa. Kung mapapatunayan nga naman nila na si Pedro nga ang unang papa, lalabas na sila'y may kaugnayan kay Kristo at sa mga apostol. Ito nga ba ang kanilang itinuturo? Sa Commentary on the Official Catechism of the Philippines, pahina 134, ay ganito ang nasusulat: Where Peter is, there is the church. Jesus appointed St. Peter as head of his church. The successor of St. Peter is the Bishop of Rome and is usually called the Pope. Sa Pilipino, kung saan naroon si Pedro, naroon ang iglesia. Hinirang ni Jesus si Pedro na ulo ng kanyang iglesia. Ang kahalili ni San Pedro ay ang obispo ng Roma at karaniwang tinatawag na papa. Ginawa ba ni Jesus na papa si Apostol Pedro? Sa Aklat ng mga Caballeros de Colon, Aklat Katoliko, na pinamagatang Why Millions Call Him Holy Father, pahina 1 ay sinasabi ang ganito: Christ never called Peter Pope. Sa Pilipino, hindi kailanman tinawag ni Kristo si Pedro na papa. Bakit kailan may hindi maaring tawagin at lalong hindi maaring gawin ni Kristo na papa si Pedro? Ano ba ang kahulugan ng salitang papa? Sa aklat ng paring si Juan Trinidad na pinamagatang Ang Iglesia ni Kristo at Iba't Ibang Sektang Protestante, pahina 26 ay ganito ang nasusulat: Ado ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa dahil sa siya ang kahalilin gating Panginoon. Ama ang kahulugan ng salitang Papa. Ito raw ang pinakamataas na ama ng kaluluwa dito sa lupa. Sangayon ba ito sa aral ni Kristo? Sa Matthew 23:9 ay sinabi ni Kristo, At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Nasasaklaw kaya ng pagbabawal na ito ang ating ama na asawa ng ating ina o ang ating ama sa laman? Hindi, sapagkat sinabi rin niya, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, Matthew 15:4. Kung gayo'y anong uring ama ang ipinagbabawal ni Kristo na itawag sa kaninumang tao sa lupa? Ang katulad ng pagiging ama ng ating ama sa langit, na ito ang Diyos. Anong uring ama ang Diyos? Ang Diyos ay ama ng kaluluwa, Ezekiel 8:4. Sa makakatuwid nagkasala ang mga papa sa pagpapatawag nila ng banal na ama sa kanilang sarili sapagkat iisa lamang ang ama ng kaluluwa, ang Diyos. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi maaaring gawin ni Kristo na papa si Pedro sapagkat ito'y labag sa aral na kaniyang itinuro. Bakit naman sa talaan ng mga papa ng Iglesia Katolika ay nangunguna si Pedro? Inilagay nga nilang una si Pedro sa talaan ng mga naging papa sa Iglesia Katolika, subalit ang mga nagtala ay may alinlangan, kaya sa dulo ng pangalan ni Pedro ay naglagay sila ng tandang pananong, Catholic Encyclopedia, Volits 12.270. Ang sagot nila ukol dito ay hindi raw ang pagiging papa ni Pedro ang pinag-aalinlanganan, kundi ang petsa. Ito'y pangangatwiran lamang. Ang totoo'y hindi lamang ang pagiging papa ni Pedro ang pinag-aalinlanganan, kundi ang sa marami pa. Gaya ng mababasa sa Catholic Dictionary, pahina 389, the number of popes since St. Peter is not certain. There are 262 commonly enumerated. Some of these are uncertain and a dozen are definitely unknown. Sa Pilipino, ang bilang ng mga papa mula kay San Pedro ay hindi tiyak. May 262 na karaniwang binabanggit. Ang ilan sa mga ito ay hindi tiyak at may 100 ang tiyak na hindi kilala. Bakit nagalinlangan ang mga nagsisulat ng Catholic Encyclopedia sa pagiging papa ni Pedro? Kailan ba nagsimula ang tungkuling papa? Sa Catholic Encyclopedia, Vulpia, dulan siya pahina 17, sinasabing noong ika-4 na siglo o ika-4 na raang taon, ito ay pinasimulang maging katangi-tanging katawagan ng Pontificio Romano. Kailan naman namatay si Apostol Pedro? Ayon din sa Catholic Encyclopedia, Vulpia, iknaw sa pahina 17, si Pedro ay namatay noong taong 67-68 unang siglo. Paano magiging papa si Pedro na namatay noong 67 unang 100 taon? Samantalang ang tungkuling papa ay nagsimula noong ika-4 na raang taon,
Mahigit ng 300 taong patay si Pedro nang magkaroon ng tungkuling papa, kaya may katuwiran ng mga nagsisulat ng Catholic Encyclopedia na magalinlangan sa pagiging papa ni Pedro. Maging ang kasaysayan ay nagsasabing napakalabo at walang katiyakan. Ang umano'y pagiging papa ni Pedro, ganito ang sinasabi ng World's Great Events. Fully wrong. Uy, pahina what's nagsinunod. Our knowledge of the papacy in its earliest days is very dim and uncertain. Peter, the fisherman of Galilee,